third day yata nag-umpisa na yung iba. Yes, yes. Pero we are seeing some signs of activity. We're very hesitant to call it a recovery, but certainly some activity, a lot of signs. The markets are also moving, some signs also of the markets going up. Hopefully that signals some confidence. But ultimately, pinag-uusapan talaga ng tao is confidence enough to invest not just in protecting our companies, but in growing again and so on, because that is ultimately what's going to spur jobs. Teka muna, ipasok na natin si Bok Edgar. Mukhang nakahabol na rin si Bok. Sige. Bok, are you here? Ed, you're here na. Wala pa pala si Ed. Sige. In the meantime, Lucy, yes, Ami, lahat na pinag-uusapan natin, we're talking about jobs on the one hand, on the other hand, of course, on the other side of it, mga presyo na mga bilihin, yung mga araw-araw natin dinadan. Kaya may trabaho ka o wala. Diba? Right. And our guest for tonight is perfect to help us add some more to the picture that we're trying to understand. With us is Undersecretary Ruth Castelo, Head of the Department of Trade and Industry's Consumer Protection Group. Ma'am, Undersecretary, welcome to the Chiefs. Good evening Thank you for having me. Yes. Yes. Ma'am, first of all, maybe give us an idea of what it looks like out there. Nakikita kayo ng ating mga kababayan usually sa mga palengke, nakikita kayo rumuronda. What does it look like in terms of supplies that people need and yung presyo na linuluwal nila? When ECQ started sometime in the middle of March, parang March 15 or March 16 yata, immediately DTI was on it. We had to make sure that we have sufficient supply and that prices remain stable. We had the price freeze kasi automatic yun under the Price Act, effective for 60 days from the date of the declaration of the state of calamity, which was 16 or 15 of March. It ended on May 15, and then effective May 16, we reverted back to the suggested retail price. Kasi po, the three agencies handling the basic necessities and prime commodities under the Price Act, that's DA, DOH, and the DTI, we have existing suggested retail prices for basic goods. At kasama po ang gamot, syempre, and then fresh agricultural products, and then manufactured food products naman under the DTI. We also had a joint memorandum circular nung umpisa po ng state of calamity on our commitment to make sure that prices, yung frozen prices po, will be strictly implemented and enforced on the ground, sa market po. So we didn't have a problem po on the price freeze kasi meron tayong prevailing price. Under the law po kasi, yung prevailing price niya ang i-freeze natin. So that was not much of a problem for manufactured food products and medicine. Yung agricultural products lang po ang medyo very challenging for the DA to implement. Pero in terms of supply, and supply availability, wala pong problema talaga. Kasi if you also remember, si Secretary Lopez immediately issued memorandum circular on the unhampered and free flow of goods, nung basic goods natin. So hindi sila nahirapan. Even the importation of raw materials and finished products of food, medicine, and other essentials. So ma'am, that is, linawin lang po natin, that is without exception. Or is there any particular commodity that is particularly more difficult than others? We had, if you also remember, we had some difficulty doon sa Bureau of Customs, yung pagpasok ng mga importations at that time. There was some delay in the release from the ports, pero eventually naayos din naman po. That was around the last week of March towards the first week of April. And then we were able to fix it also, so naayos rin. And then now the current inventory of raw materials of the manufacturers are good for at least 45 days to 60 days. Meron pa pong 90 days cover. So the supply availability is not an issue right now. In the meantime, Yusek, we know that during the quarantine, there's a new way of doing business that it will continue to strengthen this way of doing business online. At nagkakaproblema yung mga consumers dealing with some online
pati some online suppliers. Pati si Presidente Duterte kaninang maga, he was complaining about a purchase of masks from online na nagkalokohan daw. Ano ba yung mga safeguards ng consumers when it comes to online trading? Opo, yes ma'am. We're actually pushing for e-commerce. Actually, medyo delayed na nga po ito because the e-commerce act is dated 2000 pa. Pero ang DTI po talagang pinupush natin yan. But finally, we have the support of Congressman Wes Gatchalian na nagpupush po ng Internet Transactions Act or the e-commerce, the creation of the e-commerce bureau kasi wala po talagang specific office na nag-handle nito. And then now, in the meantime, habang wala pa pong batas ng e-commerce bureau creation, we implement the provisions of the Consumer Act and the Price Act. There is no distinction po kasi in these laws whether the sale is done online or electronically or in the physical store, in the brick and mortar store. So yun po yung ini-implement natin. And then during the ECQ, of course, lahat po halos ng tao, e-commerce ang ginagamit sa pag-shopping or pagbili ng essentials. We encountered some mga problema din po ng consumers natin, pero na-resolve naman. Okay, so what will be the function of this e-commerce bureau? Oh, first, we need to have a registry of all online sellers. Yung mga platforms po have their merchants. Currently, there is no law mandating them to have themselves registered with any government agency. Mahirap po kasi for DTI to make it voluntary for them kasi wala naman po kaming mandate. So kung voluntary, hindi naman sila magre-register. Pagka sinabi po compulsory, hahanapan naman kami ng authority for asking for it. So yun po yung importante for us talaga na mailagay sa batas. Kahit po hindi DTI, it doesn't have to be us, but the law needs to identify the specific government agency that should handle this. Very important po kasi yung registry because that is how the traceability happens. Yung hahanapin po natin sila for any concern kahit naman hindi complaint, kahit hindi problema. If we want the industry to improve, sila rin po yung hahanapin natin. Anong business permit nila ngayon? Anong business permit na pinanghahawakan nila? Ano po ma'am, voluntary din ang application nila for business permit. Oh, really? Sadly, opo. So ma'am, habang hindi pa po mandatory, gaya nga po ng sabi niyo, kung mandatory, mas komplikado yon. Medyo mas matagal pa yung usapan doon. Pero habang voluntary muna, what would be the incentive for people to volunteer to be in the registry? At least they will earn the reputation. For one, they will earn the track record and the confidence of the consumers. Kasi ang advice po natin sa consumer education, we include a lot, ito massive po yung inclusion natin ng e-commerce, to look for registration either with the SEC or the DTI. Parang may seal of good housekeeping na pwedeng ibibigay ang DTI doon. Opo, and then the consumers of course will, pag nakita sila na registered sila, parang merong semblance of legitimacy na agad sila. So it builds the consumer confidence. Paano yun? Sa July pa yung next Congress at naka-adjourn sila ngayon. In the meantime, we will all be dealing with these online traders. Hindi ba pwedeng executive order lang from Malacanang, for example? Baka po pwede kasi kung pag naka-recess sila, the president may issue an executive order. Kasi finally po, it has reached his attention, pati po siya nagre-reklamo na din sa pagbili online. So baka po, we will try ma'am. Lulunurin sa Pasig River. Lulunurin daw sa Pasig River yung mga manloloko. Ang dami po. Kung consumer ka, naloko ka online, where do we go ngayon? At this now you go to DTI po. Kami rin talaga ang nag-a-address. Actually, ito pong from the ECQ period natin ng March 15 until May 15 pa lang po yung count natin, we received more than 13,000 complaints. Karamihan po, well, almost all of these complaints included online transactions dahil yan po yung nangyari. More than 13,500 complaints. But ano po yung ngayon? Ano po yung kalimitang mga reklamo?
Opo, or mga defective failures o panloloko. defective products or non-delivery, yung talagang nagbayad na sila tapos hindi naman dineliver, or iba yung naka-picture dun sa ad nila sa Facebook siguro, tapos iba yung deliver sa kanila. Kahit po sa size kasi, like if you remember yung donut salbabida, yung Yes, yung pala. Yes, yun yes. pala yung Yeah. totoong donut na ang Ganyan na-food kaliit outside. lang. Yeah. Opo. Ah. Totoo po Ano yun. ba Hindi yung lang mga natin. Oo nga, ang daming naloloko Anong dyan. penalty? Anong penalty kapag ganong nagreklamo sa inyo and you prove na meron ngang deception? Pagka yung deceptive or misleading sales act or practice po, we apply the penalty provided under the Consumer Act. Pwede pong mag-maximum siya ng 300,000 pesos. Yun lang na, ganun lang po kaliit So, fine talaga. lang. Fine. Meron pong, may imprisonment din po na Okay. 2 years and 1 day to parang 6 years, pero hindi po siya ganun. Parang todo-todong ebidensya na on the part of government to prosecute. Pero under the provision po kasi nung sales act or practice, misleading sales act or practice, na hanggang maximum 10,000 lang. Yun po yung pinupush rin natin na amendment ng Consumer Act. We really need it badly. Ma'am, iba naman po ng konti. I'm curious because the DTI earlier called on the sellers of bicycles in particular to keep their prices reasonable kasi ngayon maraming bumibili ng mga bisikleta. So this is an issue that actually parang ramdam mo talaga malaking issue to pagdating sa bisikleta. First of all, is DTI monitoring? Do you have the numbers of kung gaano ang tinataas ng demand for bicycles these days? Actually po, wala, because it's before COVID, this is an ordinary consumer commodity. Hindi po siya basic, hindi rin siya prime. I mean, we can live without before COVID. So ngayon po, unless siguro sabihin ng Congress, revise the Price Act, meron po actually pinupush sa Congress na revision ng Price Act, inclusion naman ng face masks or other personal protective equipment and other medical devices. Baka po pwede nating maisama yung bisikleta and other items na actually foresight lang po talaga ang kailangan in the future if we have other crisis na hindi naman virus, kung physical naman po. I mean, ibang emergency, baka po pwedeng isama ng Congress. Yes, but Ma'am, I ask because if speaking of foresight, if you are open to considering and looking at bicycles, especially in the current context, as an essential item for many Filipinos, I'm just wondering if there is communication o napapag-usapan ba to between DTI and other agencies like MMDI, for example, and DOTR and yung mga namamahala sa mga highways natin, because this is going to become not only a basic problem but a basic need, but also a complex issue as more and more people are clamoring to be allowed to use their bikes on more and more streets. Is there communication between the DTI on what you're observing and what our policymakers may have to have some foresight for? There is no formal communication about this. It's just being discussed in passing. Parang baka kailangan po isama na yung bisikleta kagaya nung dun sa revision ng Price Act, because during COVID, ito pong ECQ, naghihiring din po ang Congress via Zoom. So we also submit our positions. There is also discussion ng mga congressman and the resource persons like DTI, kasama po kami. Kaya po itong Price Act, parang last week lang po yata or 2 weeks ago, we had a hearing doon sa medical equipment. And then it was mentioned in passing kung isasama na rin po yung mga bisikleta and other possible items that we will need itong mga panahon na to as a basic commodity. Sorry lang po, mabilis lang po. pwede. It was asked, but did you take a position? Did the DTI take a position that maybe it's time to look at bicycles as an essential item? Of course, yes, sir. But of course, we leave it up to Congress. DTI may recommend, although the discussion was not. I mean, DTI did not make a formal endorsement or formal recommendation on the bicycle, but we can do that. We can look into that.
Okay. Actually, Balikan ko lang isa yung sinabi pang niyo. bagay na maaaring tumaas ang demand ay laptop. Kasi Yeah. syempre mga estudyante ngayon will need more of those, no? Are we thinking of making that more accessible and putting it also in the price list? Actually po, yes, ma'am. Nakita na rin natin yung mga electronic devices, yung mga gadgets, kahit po yung games na ginagamit ng mga bata dahil nasa bahay sila. Na-observe rin natin yung medyo movement. So, well, for now po, all we can do is make an appeal to business na kung pwede, if you're going to increase, everybody suffered during COVID anyway. So kung Yeah. magtataas po sila, kung pwedeng absolute minimum lang muna for now, tsaka na lang po nila itaas ulit o itaas ng malaki pagka medyo nag-stabilize na yung economy natin. But we have observed that already, ma'am. But are you considering including it, considering na we are moving into blended learning and it might take some time before we return to regular education modes? Are you actually considering including laptops and gadgets among essential items? Kasi million-million yung naghahanap na yan ngayon ng mga laptops. In fact, Yes, tumaas na daw yung sales eh. Opo, yes ma'am. We're currently making a recommendation to yung Consumer Policy and Advocacy Bureau po natin is making a recommendation to Secretary Lopez kasi ang lahat rin po ng schools ngayon kung naka e-learning na sila, electronic learning, kahit po ang government mahihirapan din kung sumobrang taas ng presyo dahil doon sa mga public schools natin nakakailanganin to. So yes ma'am, opo, we're looking into it. Pero meron rin po kami kasing survey pa na tinatapos yung international price naman nitong mga devices na to. Yeah. Okay. So they will have to adhere to international prices. Hindi naman malulugi yung ano. Okay. Yes ma'am. Meron pong ganung platform, it's called International Price Survey. Lahat po ng consumer goods nandun. So ang DTI po can easily access that website. So, Okay, about ma'am. Yes ma'am. Maiba naman tayo, no? Balikan lang po natin yung mga protocol sa mga dine-in, lalo na pati mga karinderya, medyo nagbubukas na rin, hindi ho ba? Baka maaaring ipaliwanag nyo lang muli ano po ang dapat na sinusunod ng mga kakain sa mga karinderya, eatery, dine-in, and so on. Opo. Thank you, ma'am. Yung dine-in po is already allowed in MGCQ areas, yung Modified General Community Quarantine, except Metro Manila, hindi pa po sa atin. But we have also issued guidelines on dine-in protocols. Kailangan pong, yung usual, the new normal na natin. That's why we also appeal to consumers to accept the fact na ito na po yung new normal. So paglabas natin ng bahay, nakasuot na tayo ng face mask, may baon tayong alcohol, and then we stay away from lalo na po kung strangers, di natin kilala, 1 meter at least. So pagpasok po sa restaurant, part of their protocol, pag umpisa pa lang, may foot bath, tapos meron silang yung paper po, or ngayon may dinedevelop kasi ang DTI, it's called the Stay Safe app. Downloadable po through Google yung for purposes of contact tracing. It's not because we need the information from the customers for any reason, but because pag may na-discover po tayong outbreak doon sa restaurant, at least masasabihan natin sila agad na mag-ingat sila or magpa-test sila dahil nga merong ganung nangyari. And then even the waiter po will have to stay away from the customer ng 1 meter kahit pagkuha lang ng order. Tapos ang seating po, in a table for 4, diagonal seating, no face-to-face seating, hindi po yon allowed. Unless meron silang divider, yung acrylic or any plastic or any device na pwede nilang i-separate yung dalawang customer na magkaharap. Otherwise, naka-diagonal seating po siya. And then 50% lang po ng regular capacity nila ang pwede nating ilagay kasi 1 meter on all sides po yung distansya kailangan. Okay, sa mga karinderya, nakita ko kasi kahapon
may mga karinderya na Dami na. tumatanggap ng customer. Yes, ma'am. Yung mga kalendarya po, we encourage them also na sundin nila kasi at any time po pwede nating ipa-temporary closure under the IATF guidelines. Pag nakita po natin na hindi sila nag-observe ng protocol, and then yung yung buffet na ituturo, bawal pa po kasi yun. So hindi sila pwede na naka-open yung kanilang pagkain para kumuha yung mga tao or serve nila. Yes. Basta po naka-cover. Kailangan kung ganun yung So kanilang does that refer to the entire system, and whether it's at turo-turo sa tindahan o buffet sa hotel, that entire format is no longer yes. Opo, for the whole dine-in industry, whether turo-turo, karinderya, or formal dining sa fine dining sa malalaking hotels. So pati yung mga samgyupsal, hindi mahirap ka rin po yan. Hindi na yata pa pwede po ngayon yan. Otherwise, kailangan nilang mag-devise ng scheme kung paano nila gagawin yung barbecue dun sa loob ng restaurant. Na maybe good for 1 or 2 people lang in one table. Medyo mahirap yun. Consumer aspect. Yung e-commerce also includes ride hailing, di ba? Di ba maraming nagreklamo na ang taas-taas na yata ng bayad sa mga ride hailing. Mare-regulate ba yun? Is there any way na mare-regulate yung prices? Kasama po sa Internet Transactions Act. Yes. Kaya nga rin po talaga we're pushing for this. We're giving our full support kasi pati po relation ng prices, even hindi, kahit po hindi yung ride hailing, yung delivery fees ng consumer products that we order online, kailangan rin po nating mabantayan mabuti. So balak nyong isama yon sa regulatory powers nyo? Yes, ma'am. Ang Congress po ang naglagay ng regulatory powers. Okay. So e-commerce. Okay. Kasi right now, ma'am, hindi natin yun mako-control unless maglagay po tayo ng it becomes a basic or prime necessity. Tsaka lang po natin lalagyan ng suggested retail price. So medyo hindi gray area po. Hindi the authority does not fall squarely into DTI. Parang Hindi kaya na circular lang or maybe from Malacanang executive order. Baka po from Malacanang while Congress is in recess. Yes, in recess. Opo. Okay. All right. Okay, Undersecretary Ruth Castelo of the DTI, maraming salamat po for joining us. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you for having me. Yes. Thank And you. please stay right there. The Chiefs will be right back. Welcome back to the Chiefs. We are now in the final stage of our conversation. And now joining us is the Deputy Spokesperson of the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth, Mr. Ray Balenya. Magandang gabi po, Mr. Balenya. Good evening Magandang po. gabi po. Good evening. Magandang gabi sa po. inyo. At magandang gabi po. At Chief Valdez and Roby Alampay, wala pa rin si Ed Lingao. Anyway, Mr. Balenya, kasi we had a guest last week, no, si Dr. Rustico Jimenez,
He's the Tama president, as you well know, of the Private Hospitals Association of the Philippines. At sabi niya, mga about 300 small private hospitals daw might shut down dahil daw sa hindi daw nadi-delay daw masyado yung reimbursement sa kanila ng PhilHealth. I know you've answered this in other venues, pero pakiulit na lang po yung sagot ninyo sa PhilHealth sa sinasabi ni Mr. Jimenez. Well, sa bahagi po ng PhilHealth, no, ay hindi po kami sumasang-ayon sa kanya pong naging pahayag na kami po ay mabagal po, no, o kaya ay hindi nagbabayad ng claims, no, sa kanilang mga miyembro. Sa katunayan po niyan, batay po sa statement na amin pong ipinalabas nung nakaraan, as of May end ay nakapaglabas na po kami ng 52.5 billion, ano po, na ito po ay bayad sa atin pong mga healthcare partners na lalo kasalukuyan ngayon ay lumalaban sa COVID-19. Of the 52.5 billion, ano po, ay ang regular claims po dyan ay umaabot po ng 30 billion. At kasama na rin po sa 52.5 billion ay yung amin pong interim reimbursement mechanism, yun pong aming final aid sa mga ospital. So, of the claims paid po, ay 21.8 billion po o 56.5% ay naibayad namin sa mga pribadong pasilidad. Kaya kami po hindi sumasang-ayon sa naging pahayag po ni Dr. Jimenez. Pero nakapag-usap na po ba kayo ni Dr. Jimenez or his group about it? Kasi hindi naman niya basta-basta siguro sasabihin yun. Without some proof or without some complaints from their members na delay nga. Marami-rami yun, that's about half of their membership na sinasabi niya na baka magsara daw. Alam niyo po, tuloy-tuloy naman po ang aming dialogue, no? In fact, last year po ay nag-usap po ang PhilHealth at ang PHAPI sa harap pa po ni Senator Bongo. At ayon po sa batay sa naging usapan ay ang amin pong agreement ay mag-reconcile po, no? Mag-usap ang PhilHealth, ang aming mga regional offices at ang kanilang mga member hospitals para mag-reconcile po kami ng aming mga claims records. At alam niyo po ba na maganda po ang kinalalabasan ng mga nasabing mga reconciliation meeting with these hospitals. Kaya nagtataka po kami kung bakit may mga ganun pa ring pahayag si Dr. Jimenez samantalang marami pong mga member hospitals ng PHAPI ay nakikipag-usap, no, at nakikipag-reconcile sa PhilHealth. Mr. Balenya, could you give us an idea just on that? Sinabi niyo nga po, pinagharap kayo, nag-usap kayo to reconcile the numbers and the narratives. What did you find? What were some things that they asked that actually madali palang i-reconcile? And in fairness also, meron ba silang mga nabanggit na kailangan naman talagang i-reconcile? But give us some examples na nung nagharapan na, madali naman palang i-explica. Well, for one po, yung mga deficiencies, no, sa claims, makikita po yan, halimbawa may mga kakulangan sa pag-fill up ng form. No? Isa ito sa mga sabihin natin, simpleng mga bagay, pero sabihin na natin sa dami ng mga transactions sa ospital na o-overlook. No? Pero syempre, ay yung mga bagay na yon mahalaga sa PhilHealth kasi parte ng ating due diligence. No? So, yung isa yung mga nakita natin, mga findings natin na ngayon nare-resolve natin. In fact, doon sa akin pong binanggit na figure kanina ay 4.74 billion po doon ay parte po ng aming Return Hospital Accelerated Program. Ibig sabihin ay mula po doon sa mga binabalik naming mga claims sa ospital, napabilis namin ito sa pamamagitan po ng mga dialogo na ito. Ano po ba yung tinatawag na interim reimbursement mechanism na yon? Ano ang kaibahan nun sa yung sinasabi ninyo na return to hospital? Pakipaliwanag nga po yun. Opo. Itong interim reimbursement mechanism, ito po ay mekanismo ng PhilHealth, no? Kung saan ay kami ay nag-a-advance, no? Kami ay nagbibigay ng ayuda, financial assistance sa mga ospital para po matulungan sila sa kanila pong mga pangangailangan, pangunahin liquidity issues. Sinimulan natin ito
nito taon lang po, sinimulan natin ito nung pumutok po yung Bulkang Taal. So tayo po ay nagpalabas ng pondo at umabot po yan sa humigit 300 million, no, sa mga ospital lang sa Batangas City. At nung Okay. ito nga po, Yung dumating itong COVID na. pandemya ng Yes. COVID-19, opo, nag-decide ang PhilHealth po na maglaan ng some 30 billion, no, in interim reimbursement in financial aid, at ang amputation po nito ay yung 3 months worth of their claims in 2019. So lahat po ng mga ospital, no, na nakatanggap na po ng IRM nila, tinanggap po nila yon 3 months worth ng kanilang claims ng nakaraang taon. Pero pang-COVID lang po ba ang pondong yon? Kasi si Dr. Jimenez, ang sinabi niya noon, nalulugi sila dahil wala nang nagpapa-check up for other ailments, no? As a result of which, panay COVID lang. And so, ang tanong ko, pwede ho bang gamitin yon, yung pondong yon, para sa mga, sa COVID lang ba yon? Or to cover even non-COVID cases? Ay, opo, hindi lang po. Actually, primarily, ang 30 billion IRM po namin ngayon, primarily is to strengthen, no, our front lines, our partner hospitals, para po sa laban sa COVID. But that doesn't mean na ito po'y pang-COVID claims lamang. Ano po? Kasi po, pabalik sa PhilHealth, when they file the claims, yun ay magkahalong COVID na in other cases. Remember po, aside from COVID, meron pa rin tayo mga miyembro nangangailangan pong magpa-dialysis. Meron po tayo mga Yes. miyembro ay Right. may asthma, magpapagamot po, manganganak halimbawa. So Right. pag yan ay niliquidate na in terms of filing their claims back to PhilHealth, ay wala pa kaming pinipili po doon. Yan po lahat ay para sa mga claims ng COVID or not COVID. Sir, doon naman po sa kabilang banda naman po nung tanong ni Lucy, meron po bang mga package na kailangan maintindihan ng ating mga PhilHealth members na exclusively for COVID? Yung testing packages, for example, and so on. What are some programs under PhilHealth that is specific to COVID? Okay, simulan po natin doon sa testing package. Ano po, kamakailan ay ito'y naging usapan po, ano, at kamakailan lang, very recently, ay inaprubahan na ng PhilHealth Board yung atin pong bagong testing packages. Ano po, so ngayon, kapag lahat po ng serbisyo for testing ay pinrocure at pinrovide po ng ating accredited testing laboratory, ang atin pong bagong rate dyan ay 3,409. Kung yung mga test kits naman ay dinonate doon sa testing laboratory, ang babayaran natin dyan ay 2,077. At kung yung test kit naman donated to the testing laboratory, pero yung cost of running the laboratory, pati yung pagpapatakbo ng RT-PCR machine ay naka-include sa facility budget, ang ating babayaran na lamang ay 900 watt. So nananatili na meron tayong range, ano po, ng coverage for the testing. Now, sabi nga natin ay ka-aproba lang yan ng ating board at maglalabas po kami ng panibagong circular para dyan. Ngayon po, kapag ka naman nagpositibo, halimbawa at mild lang naman yung kaso po ng ating kababayan, ay sasaluin din sila ng ating mga community isolation units. At dumadami po yan, no, sa ating bansa dahil yung mga local government units nagse-set up ng ano po. At kung yung mga CIUs na ito ay certified ng Department of Health, ito ay i-accredit din po ng PhilHealth, at ang maximum nating babayaran dun sa mga kababayan natin na maa-isolate, ano po, mga mild cases lang po yan, ay hanggang 22,449. Siguro ay nais naming i-refresh dahil yung mga kababayan natin nagtatanong, magkano naman kung halimbawa tutuloy na sa talagang confinement yung pasyente for COVID-19? Meron na ho tayong 4 na pakete, no po? Ang nagsisimula tayo doon sa mga patients with mild pneumonia lamang for siguro 44,000 na ito. Moderate pneumonia, 143,000. Severe pneumonia,
ay papalo po ng 333,000. At yung Okay. pinaka-critical na pneumonia po na maaari pong kahantungan ng pasyente, meron ho tayong 786,000. That's a Oo. lot Ang of coverage. money. Laki rin nun, ha? Laki rin nun. Yes. Yeah, Laki rin laki nun. na. Sir, So, linawin ko gusto lang po, yung 22,000 sa isolation, the assumption there is that covers the entire 14-day isolation regime, or what is the 22,000 equivalent to in terms of days? Well, tama ka, Robbie. Ang condition natin dyan, dapat may minimum of 14 days admission doon sa community isolation units. At dahil sila'y ma-admit for 14 days, dapat yung pati yung kakainin nila doon ay guaranteed. No? Meron din tayong support doon at bibigyan po sila ng individual hygiene kit. No po? Maliban na lang, syempre, kung matatransfer po yung pasyente dahil nag-progress yung kanyang condition. At bukod dyan, habang sila'y namamalagi sa CIU, sila ay tuturuan. No? Merong mga seminar doon on respiratory etiquette and self-monitoring. At bukod dyan, sila ay titingnan panay-panay ng mga qualified healthcare professional. So yun po yung mandatory services. On top of that, may maaari pa silang pwedeng ma-provide sa kanila. Halimbawa, yung kinakailangan gamot, yung mga diagnostic test, oxygen support, at yung referral sa isang mas mataas na pasilidad sakali po na sila ay lumala sa halip na gumaling. Yun po bang benepisyo na Yung mga overseas Filipino workers, kasama ba yan sa coverage ninyo? Kasi tinatanong ko dahil napakaraming bumabalik eh. We're expecting about 300,000. Kaya ba yon ng PhilHealth? Covered ba sila? Yung quarantine, yung testing? Opo, Kasama ba ang yun sa- PhilHealth po ay nakasunod na po sa guidelines po na ipinalabas ng Department of Health, no, pagdating po sa mga kung sino ang dapat na bigyang prioridad sa COVID-19 testing. Gusto ko lang pong ipaalala din na ang coverage po natin ay yung sasailalim sa RT-PCR test. So yung rapid testing procedures, hindi po natin binabayaran. So yung mga OFWs, 'di ba? Sila ay kabilang doon sa priority group dahil nga sila ay may history of travel. Hmm. So yung testing hindi lang yung kung sinong gusto. Kailangan suspect siya or OFW siya or sino ang hindi entitled. Well, una po, ang nasa DOH guidelines, di ho ba, meron silang tinatawag na subgroups A, subgroup B, at subgroup C. Meron pa nga subgroup D, At batay po dito sa subgrouping ng Department of Health, Halimbawa, subgroup A, yun yung sila yung unang priority, Mga pasyente o healthcare workers, with severe or critical symptoms. And with a relevant history of travel or contact. So, yung subgroup B naman ay patients or healthcare workers with mild symptoms naman, and with relevant history of travel and contact pa rin. So, further down ay malalaman natin, pati nga po sa subgroup C ay pati yung mild symptoms pero sinasabi ay vulnerable, Sila ay covered po. Ang ating pong mga pasubali na dyan, una ay dapat accredited po yung testing laboratory. Ikalawa, ang gagamitin pong test ay yung swab, yung RT-PCR. At ikatlo po, ang dapat maintindihan ng mga kababayan natin, syempre may priority na pinapatupad batay sa guidelines ng Department of Health. Pero kung magka-qualify po ang kababayan natin sa package na ito, wala siyang dapat na out of pocket na babayaran pa. Ayun. Kasi marami ngayong nag-a-apply, halimbawa, na kasambahay. Kasi maraming walang trabaho ngayon, Pero syempre, yung mga gustong mag-hire, syempre gusto nila sumailalim sa test. Pero ang magbabayad po ba nun, sila na? Hindi sila entitled, no? They don't fall under any of the subgroups.
that you just mentioned? Sa pagkakaalam ko, Ma'am Lucy, ay hindi naman talaga ginawang patakaran ng pamahalaan na kapag babalik ka sa trabaho o magiging pre-employment requirement, Yeah. halimbawa Yes. yung testing, ano po. Pero kung pipilitin o gugustuhin pa rin ng employer na i-test, no, yung Mag-test. kanyang empleyado, oo, Siya na ay ito po magbabayad. ay siya na magbabayad. Pero ang kagandahan po nito, nakikita natin na nagbubuhos ng pondo, resources, yung mga local government units, maaari po sila makipag-ugnayan sa mga LGUs para po ma-cover, no, kahit in part yung kanilang gastos. Okay. Okay. All right. Sir, as we emerge into GCQ, kumusta po yung PhilHealth mismo, yung sistema? Malaki-laki po yung inabsorb ngayon ng gobyerno, ng mga miyembro ng system ng PhilHealth. Kamusta naman po ang pondo ng PhilHealth at yung katatayuan ng buong sistema as we emerge from this and forecasting for the rest of the crisis? Well, gaya nga po ng sinabi na rin ni General Morales sa mga nakaraang mga panayam niya, ano po, ang pondo po ng PhilHealth nananatiling matatag. Pero tandaan po natin, hindi po ito unlimited, ano po. Kaya nga po sa kabila ng ating mga malalaking gastos ngayon, ay patuloy tayong nananawagan sa ating mga miyembro na sana ay maging regular din, no, yung kanilang pagbabayad ng contribution, kasi napakahalaga po ng contribution ng mga miyembro. In fact, sa Universal Healthcare Law ay yung contribution nating mga miyembro ang isa sa mga tinukoy na major source of funding ng programa. So, ang atin pong programa, gaya po ng nakaraan naming pahayag, no, tungkol sa interim reimbursement mechanism, na matapos naming pag-aralan na yung concentration ng mga COVID cases ay syempre nandun din sa mga populous areas, nakita namin na naging sapat din naman ang ayudang pinansyal na naibigay namin, at ang naibigay namin dun talaga sa mga ospital na may mga COVID patients. So kami ay nagre-reprioritize ngayon at yung aming pondo, yung aming lakas, nilalaan natin dun sa panibagong strategy, which is expanded targeted testing ng pamahalaan. Nabanggit niyo po yung universal healthcare. Ano po ang impact ngayon? This is still an ongoing additional expense for PhilHealth tong pandemic na to. Kumusta po yung rollout natin ng universal healthcare? Kasi in fact, naging pilot areas na lang nga yung dahil kulang nga yung pondo, di ba? Ngayon, mas ma-delay pa ba ng konti yung program, yung rollout natin? On track pa ba yung rollout? Well, insofar as we are concerned, ang Universal Healthcare ay isang malaking programa. Marami po itong components, At masasabi natin, batay sa timetable na inilatag sa batas, ay mga 5 taon o 6 na taon pa ang aabutin before we can fully realize universal healthcare. Hindi natin sinasabi na ito ay na-postpone, In fact, sa amin sa PhilHealth, nakita namin na napakagandang opportunity itong pagdating ng COVID para talaga makita natin, test ito sa atin, sa atin pong universal healthcare. In fact, sa bahagi po ng PhilHealth ay unti-unting na ipapatupad natin yung mga provisions ng batas. We started with the automatic membership of all Filipinos into the National Health Insurance Program. Kaya ngayon, hindi na pinag-uusapan kung may Pilipino pa bang hindi miyembro. No? Ang pinag-uusapan na lang po ngayon kung siya may PhilHealth number na o wala pa. Second, we are implementing that provision of UHC law, immediate entitlement. No? So hindi na pinag-uusapan ngayon kung nabayaran mo ba yung contribution o may kulang pa, no? Ngayon, kung Pilipino ka, dapat ay magamit mo yung serbisyo at magamit mo rin ang iyong PhilHealth. At ngayong taon, naghahanda po kami para po i-roll out yun pong sinasabi sa batas na dapat ay meron tayong comprehensive outpatient package, So ngayon, nire-ready namin yung amin pong programa. Ang tawag po dyan, konsulta, o kaya konsultasyong sulit at tama, kung saan palalakasin natin
yung primary care package po natin, no? Lahat ng Pilipino kasi i-assign na po natin ngayon sa isang primary care provider na mag-aalaga po sa kanila at the level of the community. Mhm. Sir, para po doon sa hindi sigurado kung member sila ng PhilHealth o hindi, dahil nakita naman po natin doon sa Special Amelioration Package, medyo nagkagulo sa kung sino ang dapat bigyan, kung sino ang hindi. Dahil nga po medyo magulo yung listahan ng DSWD. Meron po ba kayong naengkwentrong ganong problema sa PhilHealth na hindi malaman kung miyembro ba to, anong dapat malaman or proof o ebidensya na entitled sila? Sa ngayon po, nang natapos ang 2019, of the 111 million Filipinos, 97 million ang nasa database, 98 million ang nasa database ng PhilHealth. Ibig Okay. sabihin ay meron pang 13. 13, Meron pang yes. 13 billion, ano po. Yes. Yung 13 million na po yun, ay marami po sa kanila ay mga dependents na hindi pa na-declare ng kanilang principal. And second, syempre, yung mga kababayan pa rin natin na talagang hindi nagkaroon ng tsansa sa nakaraan na magparehistro at mabigyan ng PhilHealth card. O, So- paano mo ba magrehistro? Lang malaman na rin lahat. Mhm. Paano ba maging PhilHealth member? Oy, napakadali lang po, no? Una, sabi nga sa batas ay sinabi na lahat tayo miyembro na. So issue na lang paano yung pagpaparehistro. Alam niyo po, meron kaming form, yung PhilHealth member registration form na siyang fifila pa ng miyembro, at ito po yung kapag wala naman siyang kapareho, no? Wala talagang sabi nga virgin case, no? Hindi pa siya naging PhilHealth member sa nakaraan. Siya po i-issuehan ng kanyang PhilHealth identification number o PIN. Okay. So, Yes. kung ang kababayan natin na mare-recall niya, meron siyang PhilHealth number, katunayan na 'yon na siya registered. Okay. Ngayon, pag nag-apply sila ngayon, kailan nila pwedeng kunin ang benefits? Well, Pagka ba nagka-COVID sila next week, pwede na mag-claim? pwede na po. Pwede na po. Oo, kasi ginarantyahan 'yan sa Universal Healthcare Law na basta Pilipino ka, no, dapat kung kailanganin mo ang serbisyong pangkalusugan, dapat makamtan mo 'yan. At kaakibat po nun, dapat ay makover ka ng PhilHealth. So kahit na wala ka pang contribution masyado, covered. Opo. Pwedeng humabol ang mga tao ngayon. Kasi this is the time that really people are starting to really appreciate the PhilHealth. Right. So pati yung mga dating hindi iniisip to, kaya nilang humabol. Ay, opo. In fact, ganito po, no? Ang isang mekanismo o pamamaraan na ginawa natin ay kung hindi pa sakasakali lang, no, na yung mga kababayan natin tinamaan na ng sakit, COVID man yan o hindi, at sila ay napunta sa mga pasilidad ng PhilHealth, alam po ng mga accredited hospitals ang gagawin. Pag hindi sila nakita sa database, sila po ay pag-fill upin na nung form na yon na sinasabi ko. Oo, at kasama na po yun, isasubmit nila sa claim. So, hindi na yung confinement niya na yun na yung naging pagkakataon niya para marehistro sa PhilHealth. All right. Okay, that's good to know. Very comforting. Mr. Balenya, baka meron kayong mga last words, last message to our viewers tungkol po sa mga services offered by PhilHealth. Well, patuloy po na nananawagan po ang PhilHealth sa ating mga kababayan. Ang PhilHealth po ay laging naririto para po bigyan ng financial protection ang bawat Pilipino, lalo na kung tatamaan po ng sakit na COVID o kahit hindi COVID, no? Pero sana ay tugunin po natin yun pong panawagan ng pamahalaan kasi malaki pong magagawa natin para maiwasan po nating magkasakit. So kami po ay nakikiisa sa panawagan po ng ating Pangulo na tayo po ay hanggat maaari manatili po sa bahay o kung hindi man ay sundin, i-observe yung minimum health standards. No? Kaya po nating labanan itong COVID-19. Okay. All right. Mr. Ray Balenya, Deputy Spokesperson of PhilHealth,
Marami pong salamat for joining Thank you po. Maraming salamat po. Okay, Maraming salamat. Maraming salamat din po. Mabuhay po ang The Chiefs. okay. Thank you. And that will be all for this special edition of The Chiefs. We hope what was discussed here will keep the conversation going. I'm Ami Pamintuan of the Philippine Star. I'm Lucy Cruz Valdez of News 5. I'm Robbie Alampay, and we are One News.